Anong plano mo ngayon na nakita mo na si Pyra? Basta gusto ko lang siya makasama. May dila si Pyra. Dadaan ka muna kay Cindy bago makarating kay Pyra. Hindi ako papayag na maagaw ng Pyra ngayon sa akin si Jeffrey. Pyra, kung tatanungin mo ko, iwasan mo na lang, girl. May bisita ka. Sino po? Pyra. Kung pwede sana, huwag mo na lang akong dalawin dito. Huwag na rin tayo magkita. Siyempre, nahihiya si Pyra dahil amo niya si Cindy. At alam niya na may gusto sa'yo. So, why are you here? Tungkol sana kay Pyra. So what about our maid? Gusto ko talaga si Pyra. Anong gagawin natin? Nandito si Marley. Paano natin sasabihin sa kanya na hindi talaga dito nagtatrabaho si Pyra? Hindi dito nagtatrabaho si Pyra? Wala yan! Tama lang yan sa'yo! Sinabi na tama na eh! Tito, tinulak niya ako! Pasensya na po. Hindi ako karaputan sa pamangkin ko! Bakit? Sino ka, ha? Ano ka dito sa bahay na to? Anong karapatan mo saktan yung pamangkin ko? Sige nga! Ano po? Hindi ko po sinasadya. Anong pasensya? Ito, tandaan mo, ha? Ha? Kahit si Jeffrey, tantanan mo na, tigilan mo na ang pagpapakit kay Jeffrey dahil hindi kayo bagay! Si Jeffrey, para sa pamangkin ko, para siya kay Cindy, hindi para sa'yo dahil squatter ka, ha? Hindi ilusyonada ka, tandaan mo yan, ilusyonada ka! Ano? Magsusumbong ka? Magsumbong ka doon sa amo mo sunog kung gusto mo. Lumayas ka sa harapan ko. Lumayas ka sa harapan ko. Pasensya na po. Bilisan mo! Hindi ho dito nagtatrabaho si Pyra? Marley, upo muna tayo. Halika. Tatayo na lang ho. Pasensya na ho kayo. Mawalang galang na rin ho. Kaso lang, rinig na rinig ko naman ho yung usapan niyo dun eh. Ang gusto ko lang malaman kung hindi dito nagtatrabaho si Pyra, nasan siya? Saan siya nagtatrabaho? Yan ang hindi ko talaga alam. Promise, hindi na palusot ito. Kasi wala naman sinasabi si Pyra kung saan siya namamasukan ngayon eh. Pasensya na kanina. Sorry po, Aling Marley. Pero salamat na rin at nasabi niyo sa akin yung totoo. Kung sakali mang dumating si Pyra dito, makita niyo siya, huwag niyo na lang sanang banggitin na dumating ako. Huwag niyo na rin sanang banggitin sa kanya na alam ko na yung totoo. Sige. Sige po, Aling Marley. Salamat naman ako. Afraid! Sir Aidan, sana sinabi na lang natin kay Aling Marley yung katotohanan. Kalahati lang po yung totoo dun eh. Hayaan mo na kay Pyra yung natitirang kalahati. Siya na magsabi na doon siya namamasukan kina Madam B. Sana lang, masabi rin niya na inaapi siya nung magtiyahin na buitre. Na-stress ako sa Pyra na yan, ha? Na-stress ako sa totoo lang. Nako, nasira ang voice ko. Ha? Ewan ko lang kung di pa siya magtanda sa ginawa ko sa kanya na yan. Tita, I can stand being with Pyra. Palayasin mo na siya! Hindi. Mas lalo mo siyang hindi palalayasin dito. Alam mo kung bakit? Aba, edi mas lalo siya naging malaya para makapag-date sila ng Jeffrey na yon, di ba? O mas gusto mo yon? O sinong talo? Di ikaw. Di ko na kayang makita ko pa yung parating pagmumukha ng Pyra yan eh. Tama na, ha? Ay, nagkakaganyan ka? Ha? Dahil lang sa Jeffrey na yon, ha? Kumalma ka nga. Makinig ka nga sa akin. Dapat, malaman mo kung ano ang galaw nila. Para mas makontrol mo. Para mas hawak mo ang buhay nila. Lalo na ng Pyra na yon. Kaya tigil-tigilan mo na ako dyan sa pagpapanik mo. Diyos ko, hanggang kailan ko po ba titiisin ang kalupitan nila? Tulungan niyo ho ako. Alang-alang ho kay Madam B. Pyra, umiiyak ka ba? Wala po ito, Madam. Bakit naman kasi
Ganyan ang reaksyon mo. Ano na naman problema? May nakaway ba sa'yo, ha? Nag-away lang ho kami ng nanay ko. Ano po kasi, tinawagan ko siya, pero nagkasagutan kami. Yun lang po. Alam mo, Pyra, ang katapat lang yan, lambingin mo lang ang nanay mo. Bakit hindi mo ibigay yung damit na binili natin para sa kanya? Tapos, akapin mo siya at halikan mo. Maayos na yan lahat. Sige po. Maraming salamat po sa payo, madam. Kaya umiyak ulit, ha? Bakit hindi mo sinumbong kay Madam B? Nakakarami na sila, ah. Tapos, tag team pa yung mag-shine from hell. Eh, baka mapahamak lang si Madam B kapag sinumbong ko si Ma'am Cindy at si Ma'am Susan sa ginawa nila sa akin. Paano? Kung kilala mo si Ma'am Susan, hindi nun uurungan si Madam B. Kung sakaling magkakomprontahan yung dalawang yun, baka magkasakitan nga eh. Eh, yun yung iniiwasan ko. Baka magalit pa ako. Baka hindi ko mapigilan yung galit ko kapag nakita kong inaapi yung mga malapit sa akin. Baka may magawa na naman akong pagsisisihan ko niyan. Bakit, Pyra? Ano ba nangyayari sa'yo pag nagagalit ka? Lumalaki ba yung katawan mo? Napupunit yung mga damit mo? Tapos nagiging kulay green ka? Kilala ko yan. Si Incredible Hulk yan, di ba? Hindi. Si Spider-Man. Hindi naman ikaw ang tinatanong, siya. Ayoko lang talagang nakikita na nasasaktan yung mababait at malapit sa akin. Ay, siya nga pala, Pyra. May dapat kang malaman. Dumaan pala dito. Si yung... Dumaan dito yung ex-boyfriend ko. Nakikipagbalikan sa akin. Ayoko naman. Yun lang yun. Ito naman si Ena. Kailangan pa ikwento. Yun lang. Pyra, pwedeng bumili ka muna ng drinks dun sa labas. Sige po. Ito naman si Ina. Diba, kabilin-bilinan ni Mami Merly na huwag natin sasabihin kay Pyra na dumaan siya dito sa studio. Hayaan na natin silang mag-ina na mag-usap tungkol doon. Sorry, nakalimutan ko kasi. Merly! Ang bilis mo naman yata magsini. Nasa si Pyra? Hindi ko alam, ate. Eh, di ba galing ka doon sa trabaho niya? Oo nga, galing ako doon sa music studio. Oh. Tapos nalaman ko na hindi naman pala siya doon nagtatrabaho. Akalain mo yung gabi-gabi, yun ang dinadahilan niya sa akin na magtatrabaho siya doon kay Sir Aidan. Yung pala hindi naman. Eh, saan siya nag-overtime? Pag umuwi siya dito kayo, pagod na pagod. Hindi ko nga alam eh. Masakit pa sa akin nun. Gabi-gabi na lang nagsisinungaling sa akin si Pyra. Kung alamin ko kung saan siya nagtatrabaho. Kung ano ba yung tinatago niya sa akin. Ayan na siya. Malapit na siya, Merly. Ayan, anak mo. Tingnan mo, ayan na siya. Ayan na siya. Hi, Nay! Uy! Ang dami-dami mo namang bit-bit, Pyra! Dami. Ay, Nay, ito po para sa inyo. Para sa akin, galing kanino? Bigay po yan nung nanay nung estudyante ni Sir Aidan. Close ka pala sa mga estudyante ng Sir Aidan mo. Yung iba ho, araw-araw naman ho kasi kami nagkikita sa music studio eh. Araw-araw? Nasa music studio ka? Araw-araw? Oo. Chang, di ba doon po ako nagtatrabaho? Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko, Pyra. Pasensya na. Kumain ka na ba, anak? Naghanda ako ng makakain mo. Sige po, kakain po ako. Nga pala, sabihin mo dun sa nanay na nang nagbigay nito,
gusto ko sana siyang makilala, makapagpasalamat naman ako sa kanya. Tsaka yung mga close mong estudyante dun sa music studio, gusto ko sana makilala para makapagpasalamat din ako. Nay, last day niya na kanina. Kaya baka hindi niyo na rin makilala yun. Sayang naman. O, sige, kumain ka na, susunod na lang kami. Sige po. Sunod po kayo agad, ha? Ano to? Meron ba dito para sa akin? Ano to? Ate Ignacia? Oo. Sanay na sanay na magsinungaling sa akin si Pyra. Oo, napansin ko nga. Pero huwag siya mag-alala. Lalaman ko rin naman ang dahilan kung bakit siya nagsisinungaling sa akin, eh. Pakitapon mo naman to. Ate, Salamat. pwede mo magtanong? Si Pyra ho ba nandiyan pa sa loob ng bahay? Naku, nakauwi na. Kanina pa. Ganun ho ba? Sa umaga ho kaya, anong oras ho kaya siya pumapasok? Depende. Minsan maagang maaga. Minsan tanghali na. Eh, bakit kasi hindi pa sa bahay nila mo ikaw pumunta? Hindi ko alam kung saan siya nakatira eh. Alam niyo ho ba kung saan? Hindi rin eh. Sige, salamat na lang, ate. Matagal daw niya akong hinanap at hinintay. Pero kung kailan kami nagkita, tsaka naman kami pinaglalayo. Kahit iniiwasan ko siya, deep inside, umaasa pa rin ako. Na hindi siya sumuko sa akin. Sana balang araw maging maayos ang lahat para sa amin ni Jeffrey. So ngayon, mas kailangan na mag-iwasan kami para di kami mag-away ni Cindy. Pero kahit pa may iwasan ko ang gulo sa bahay nila Madam B, iniisip ko pa rin ang problema ang pinasok ko dahil sa mga pagsisinungaling ko kay Inay. Hindi ko na alam kung paano ko hahatiin ang konsensya ko. Gusto kong magbayad sa mga kasalanan ko kay Madam B. Pero kapalit nun, ay ang masaktan ko pa ang sarili kong ina. Ngayon pa lang, gusto ko nang humingi ng tawad sa kanya. Barbara, kamusta yung check-up mo kahapon? Sorry, hindi na kita nasamahan, ha? Ang dami lang talaga namin inaasikaso ngayon, eh. Okay naman, sinamahan ako ni Pyra. I heard nga. Kumusta naman yung pinag-shopping mo pa raw yung muchacha mo? Di ba parang OA naman yata yun? Ano yung kailangan pa bang gawin niya, Barbara? At saka bilib ako sa'yo, ha? Nagahawang pa mag-malling sa itsura mo yan. Ate Susan, kasi medyo matagal-tagal na rin ako hindi nakalabas simula nung na-aksidente ako. Kaya niyaya ko na lang din si Pyra para masamahan naman ako. Tsaka, don't worry ate, yung pinang-shopping naman namin galing naman sa savings ko yun eh. So, ano ngayon ang ibig mo sabihin? Ha? Ano savings ka dyan? Ano pinagmamalaki hata itong asawa mo na to eh? Ate, can we have one day nang hindi kayo nag-aaway? Pwede ba? Aga-aga, nagigiringan na naman kayo, eh. Mommy, may sweldo naman si Pyra eh. You don't have to spend a lot on her. Tsaka isa pa, mamaya abusuhin ka. Napakabait ng batang yun. Tsaka ang dami niya na nagawa para sa akin na higit pa sa trabaho niya. Kaya nga, magaan na loob ko sa batang yun eh. Anak, hindi ka ba mag-aalmusal muna? Ay, hindi na po, Nay. Sa trabaho na lang po. Ikamusta mo na lang ako kay Sir Aidan mo, ha? Sige po. Ingat ka, anak. Sige pa, Nay. Ingat ka. Papa. Nagsinungaling na naman. Merly, baka naman may dahilan lang yung bata, kaya hindi niya masabi sa'yo. May rason.
Eh, kahit na anong rason yun, mali pa rin na nagsisinungaling at gumagawa ng kwento sa mga magulang, no? Sige na, alis na ako. Baka makalayo pa yun. Hindi ko masundan. Ako na magsasarap ito, ha? Oo. Biyan mo! Morning, Kuya. Morning. Dito na lang ho. Ito. Salamat po. Kanino kayang bahay ito? Good morning, Madam B. Oh, Pyra, kamusta na pala kayo ng nanay mo? Galit pa rin ba siya sa'yo? Po? Hindi ba't sinabi mo kahapon na nagtalo kayo ng nanay mo? Opo, ibig sabihin ko po, okay na po kami. Nagustuhan niya nga po yung mga damit eh. Salamat daw po. Alam mo, Pyra, kung ako naman kasi ang nanay mo, mahihirapan talaga ako na magalit sa'yo ng matagal. Kasi alam mo, napakabait mong bata. Tsaka, wala na talaga may hiling sa'yo ang nanay mo, sa totoo lang. Naku naman, Madam, binubola niyo ako eh. Hindi, Pyra. Totoo ang sinasabi ko sa'yo. Alam mo, sa totoo nga lang, nahihiya ako kasi baka iniisip ng nanay mo na pinahihirapan kita dito sa trabaho. Lalo na kapag tong si Ate Susan, marami pang pakisuyo sa'yo. Wala ho yun. Ayos lang po ako. Tsaka, kayo lang po yung boss ko. Saya naman po ako na pinagsisilbihan ko kayo eh. Ako rin, Pyra. Masaya. Napakaswerte ko at ikaw ang naging assistant ko. Oh, siya nga pala. Mamaya may papakita ako sa'yo pero tatapusin ko lang muna tong tsaka ko, ha? Halika, maupo ka muna dito. Magkwentuhan tayo. Hindi ka naman ba nahihirapan dito sa trabaho mo, Pyra? Hindi naman po. Ena, ano iniisip mo? Ikaw po munang mauna, sir. Baka kasi pareho tayong iniisip eh. Si Pyra? Ay, naku. Ano na kaya nangyari kagabi? Bad trip si Mother Merly eh. Mabait naman yun. Mukha lang mataray pag nagagalit. Ano kaya nangyari? Hindi kaya nagsampalan sila? Nagsabunutan? Ay, po. Kawawa naman si Pyra kung ganun. Sana hindi naman po. Mag-ina pa rin sila. At saka, hindi naman sila pareho kay Ma'am Cindy at Ma'am Susan eh. Huwag na nga tayong maghulaan. Malalaman din naman natin mamaya yun. Sana lang, kabati na sila. Ang kawawa si Pyra. Saan ho ba nagtatrabaho si Pyra? Ay, opo. Assistant po siya ng amo namin. Pwede ko ho kaya siyang makausap? Ay, opo, alika. Pumasok po kayo. Ay, hindi. Sige, wag na lang ho kasi baka ho magalit yung amo niya yung nakakastorbo ako sa trabaho. Ay, hindi po. Mabait po si Madam kay Pyra. Eh, sino po sila? Pakisabi na lang ho, kaibigan niya. Sige, sumunod po kayo sa akin. Hindi po kayo. Madam? Yan, Pyra, mga alaga ko. Kapag wala akong nakakausap, sila lang ang kinakausap ko. Seryoso po kayo? May sound weird, pero bago ka pa naman kasi mapunta dito, wala naman talaga ako ibang nakakausap eh.
Tsaka alam mo, may nabasa kasi ako sa libro na kapag kinakausap mo daw mga halaman, mas maganda at malago yung pagtubo nila. Pati pala mga halaman may nararamdaman. Oo naman. Tsaka binigyan ko yung mga yun ng mga pangalan. Binigay ko yung mga paboritong artista ng nanay ko. Ito si Sharon. Yan naman si Vilma. At ito si Nora. Lahat sa pamilya namin, Noranian. Sisikat naman pala ng orchids niyo, madam. Kaso mukhang magtatalo tayo dahil Vilmanian ako eh. Hayaan mo, kapag nagkaroon ako ng isang napakagandang bulaklak, pangalan ko siya sa'yo. Naku naman, madam. Mas mabuti pong pangalan niyo na lang kasi mas bagay yun sa isang magandang bulaklak. Tuloy po kayo. Paliguan natin si... Sharon. Andun po sila. Tatawagin ko lang po si Pyra. Si Barbara ang amo ni Pyra. Madam, excuse me po. May bisita po si Pyra. Ako? Sino daw po? Ayun o. Ay. Hayaan niyo, Nay. Kung para sa ikagagaan ng loob niyo, lalayo na po ako kay Madam B. Hindi na po ako magpapakita sa kanya kahit kailan. Sobra naman ata yung pag-overtime mo. Baka naman pumapano ka kung yung trabaho mo ganyan ang ganyan. Nagkataon lang naman po. Busy month kasi ngayon sa studio eh. Nay, eto po para sa inyo. Para sa akin, gawin kanina. Bigay po yan nung nanay nung estudyante ni Sir Aidan. Close ka pala sa mga estudyante ng Sir Aidan. Yung iba ho, araw-araw naman ho kasi kami nakikita sa music studio eh. Ang tagal-tagal mo na akong niloloko, Pyra. Paano mo naman nagawa sa akin to? Wala naman, ate. Iniwan ko lang po siya kanina dun sa taas. Baka lumabas po ng gate. Halika, Pyra, sundan natin. Sige. Sige, para pagtahan mo muna. Sige po. Sandali lang po, Madam B, ha? Sige. Ate Malu, wala naman eh. Kanina kasunod ko lang siya eh. Tapos iniwan ko sa sala. Bilang nawala. Ano daw ho bang pangalan? Sabi niya, kaibigan siya. Sino kaya yun? At hindi ako makapaniwala dun sa nakita ko eh. Minsan hindi naman ako naghinalang kay Barbara siya nagtatrabaho. Really? Ikwento mo lang sa akin, paano mo sila nakita? Nakita ko sila dun sa garden eh. Tapos nag-uusap sila. Tapos palagay na palagay yung loob nila sa isa't isa para silang mag-ina. Hindi ba talaga naman sila mag-ina? Ate naman, alam ko naman yun eh. Huwag mo naman dagdagan pa ng sama ng loob ko. Hindi mo lang ba naisip ni Pyra na masasaktan ako dahil sa pagsisinungaling niya, na kaya niya araw-araw nagsisinungaling sa akin? Really? Umiiyak ka ba dahil nagsinungaling sa'yo si Pyra o tinamaan ka talaga ng selos? Ate, higit pa doon.
Natatakot ako. Natatakot ako na magkakilala sila, na magkalapit yung loob nila. Natatakot ako na baka isang araw mabawi na lang ni Barbara yung anak niya, tapos ako kalimutan na lang ni Pyra. Hindi kita kayang layuan, Pyra. Pakaramdam ko, parte ka na talaga ng mundo ko, ang buhay ko, at hindi ako magiging kompleto kung wala ka. Isa ba sa inyo yung bumisita sa akin kanina sa bahay ni Madam B? Andito lang kami ng whole day, oh. Hindi mo kailangan sumama sa mundo ni Barbara. Nay, tumutulong ako sa kanya dahil ang laki-laki ng kasalanan ko sa kanya, Nay. Hindi naman ako gaya nyo! Sarili lang iniisip nyo eh!